Thunder, ayos ka lang ba? Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Malambing kong sambid. Kinabig ko siya nang husto palapit sa katawan ko. Sofia, who are you in my life? Bakit parang kilalang kilala na kita noon pa man? Natigilan ako sa tanong ni Thunder, kasabay ng pagkirot ng puso ko. Nasasaktan ako na hindi niya ako naaalala. Babe, agad kong kinalasang yakap ko kay Thunder at nagmadali ako makaalis sa harapan niya. Kahit hindi ako lumingon, kilala ko na agad ang boses ng nobyo ni Thunder. Tinakbo ko ang taxi, nakakahinto pa lang. Agad ako sumakay. Saka lang ako nakahinga nang umandar na ang taxi. Nagtama ang paningin namin ni Thunder nang dumaan ang taxi sa kinaroroonan ni Thunder at ng nobya nito. Muling kumurot ang puso ko na makita ko sila sa side mirror ng taxi na magkahawak ng kamay na naglalakad pabalik ng Serenity TS Towers. Kailangan ko ng dumistansya kay Thunder. Masakit na makita siyang may ibang babae pero wala akong magagawa. Dahil hindi niya ako naaalala. Sigaw ng isip ko. Nang pumatak ang luha ko, agad ko itong pinunasan. Simula nang bumalik sa Thunder, hindi ko na mabilang kung ilang beses akong umiyak. Kahit paulit-ulit kong sinusubukan na huwag umiyak pero nauuwi pa rin ako sa pagluha tuwing maaalala ko ang mga nakaraan namin ni Thunder, lalo na ang mga pangako niya. Paano kung hindi na bumalik ang alaala niya? Marahang sambit ko kasabay na muling pagpatak ng luha ko. Hindi na naman maampat ang pagbuhos ng luha ko. Buti na lang nasa bahay ni Ate Alice at Aaron at Tita Annalisa. Hindi makikita ni Tita ang itsura ko pag dumating ako sa bahay. Bulong ko. Akala ko puro kasiyahan lang pag nagmahal. Mali pala, dahil sobrang sakit pala ang magmahal ng sobra at makita ang lalaking minamahal na may kasama ng iba. Thunder's POV. Divine, I want to be alone. Ipapahatid kita sa driver. Sumadal ako sa sofa at ipinikit ko ang mata ko. Ayoko nang marinig ang paulit-ulit na tanong ni Divine tungkol kay Sofia na nakita niyang kayakap ko kanina. Ang yakap ni Sofia na nakakapagpakalma sa akin. Hearing Sofia's soft, sweet, and gentle voice sent shivers down my spine. Why are you doing this to me, Thunder? You know how much I love you. Sa loob ng 5 taon na nasa tabi mo ko, simula nang bumalik tayo ng Pilipinas, nagbago ka na. Dahil ba sa babaeng iyon? Sino ba siya? Divine, please. Leave me alone. My head is spinning. Malaking utang na loob ko sa iyo dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko pero kahit kailan, hindi ako nangako ng kahit na ano sa iyo. Matagal ko nang sinabi sa iyo na ibaling mo sa ibang pagtingin mo. Parang kapatid lang ang turing ko sa iyo. That's bullshit. I know it's because of that bitch. Kaya hindi mo na ako Enough. Don't call her that. You don't know her. See? Dahil sa babaeng yun, sinisigawan mo na ako. Napabuntong hininga ako sa pagpipigil na hindi kalad ka rin si Divine palabas ng penthouse ko. Hindi ko alam kung paanong nalaman ni Divine ang penthouse ko. Simula nang dumating kami dito sa Pilipinas, hindi ko siya dinadala sa bahay ko at sa penthouse ko dahil ayoko na malaman niya kung saan ako nakatira. Divine became obsessed with me na halos tinatakasan ko siya noon sa Italy para makalabas ako ng bahay. Nang malaman niyang umuwi na ako ng Pilipinas, sinabi niyang dadalawin niya ang kanyang ina pero araw-araw pinupuntahan niya ako sa opisina at ngayon naman sa penthouse ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ang penthouse ko na ipinagtataka ko nang bigla siyang nagpakita kanina. I said enough! Get out! Nakita ko ang takot sa mata niya na agading nawala at naging mabalasik ang tingin nito sa akin. You're going to regret this, Thunder Simpson! Wala kang utang na loob! Sigaw ni Divine. Tumayo ako. Namewang ako sa harapan niya. Kahit kailan hindi ako nagpapasindak sa isang tao. Divine doesn't know who that real Thunder Simpson is. She doesn't know na isa kong cold-hearted assassin. Kanang kamay ni Lucas Derizo na isang walang pusong pinuno ng mafia. At isa din akong bihasang agent na walang kinatatakutan. Yan ang buhay ko na alam ko at naalala ko. Isang nagbabagang tingin na ipinukol ko kay Divine. Tingin na mangingilabot siya at manginginig ang tuhod niya sa takot. You're a dumb asshole! Thunder Simpson! Walang lingon na nagmarcha sa Divine palabas ng penthouse ko. Agad kong dinampot ang telepono ko. Don't let Divine Milano get near Serenity TS Towers. You need to ban her from the building, especially my penthouse. Inilamos ko ang 2 palad ko sa mukha ko sa frustration na nararamdaman ko. I know Divine, she's not going to give up easily kahit ilang beses ko na siyang pagtabuyan.
Sa 5 taon na nakasama ko siya, alam kong hindi siya titigil sa panggugulo sa buhay ko. Noon pa man gusto na niya, nahawakan ako sa leeg at lahat ng paraan ay ginagawa niya para mapasunod ako. Bago ko pa maalala kung sino ako, hindi ako pumayag sa mga gusto ni Divine. Nawala ang galit ko na maalala ko ang magandang mukha ni Sofia. Kung hindi lang dumating si Divine kanina, si Sofia sana ang kasama ko dito ngayon. Hindi ko din maipaliwanag ang mga kakaibang nararamdaman ko sa dalaga. Kanina biglang sumakit ang ulo ko na may isang eksenang dumaan sa isipan ko. Hindi ako magkakagusto sa iyo kahit ikaw pang pinakamayaman tao sa mundo at pinakagwapo. Magpapakatandang dalaga na lang ako. Galit na ani na isang dalaga. Hindi ko alam kung totoong nangyari sa buhay ko ang mga eksenang bigla na lang lumilitaw sa isipan ko, kasunod ang matinding pagsakit ng ulo ko. Ang mga salita ni Sofia na pakiramdam ko'y narinig ko na noon sa isang babae. Hindi ko makita ang mukha ng babae sa isipan ko. Muli kong dinampot ang telepono ko at agad kong tinawagan ang number ni Sofia na nakuha ko sa resume niya. Hindi ito sumasagot kaya nakaramdam ako ng pagkainis. Sa pangalawang pagsubok ko, natawagan siya'y 2 ring bago niya ito sinagot. Hello? Sino ba to? Umiyak ba siya? Sa isip ko. Kumagaral-gal ang boses niya at ilang beses na suminghot bago sinambit ang tanong nito. Are you crying? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Kumikirot ang puso ko na marinig siyang umiiyak. Anong dahilan at bakit siya umiiyak? Mga tanong sa isipan ko. Naririnig ko ang mga hikbi ni Sofia sa kabilang linya kaya nababagabag ako. Nagpalakad-lakad ako habang hinihintay ko siyang magsalita. Ilang beses akong umupo sa sofa at muling tumayo nang hindi pa rin nagsasalita si Sofia. Ibinaba ko ang telepono at agad kong tinawagan si Bailey. Dahil sa sakit ko, pinayuhan ako ng doktor na huwag muna magmaneho lalo na't napapadalas ang pagsakit ng ulo ko. Basing, ayos ka lang ba? Namumutla ka? Ayos lang ako. Ihatid mo ko sa bahay ni Sofia Ramos as fast as you can. Copy, boss. Sa bilis ng pagmamaneho ni Bailey, para kaming nakikipagkarera. Si Bailey ang kanang kamay ko na maasahan sa lahat ng bagay. Magaling makipaglaban at mahilig makipagkarera sa kamatayan. Isa sa kinahihiligan niya ay ang racing. Katulad ko, sekreto din ang pagiging agent niya. Boss, we're here. Agad akong bumaba. Nakailang hakbang na ako nang lingunin ko si Bailey. Huwag mo na akong hintayin. Umuwi ka na. Isang makahulugang ngisi ang sumilay sa labi ni Bailey. Kilalang kilala niya ako. Si Bailey at Cameron din ang hindi nawala sa alaala ko. Habang naglalakad ako patungo sa gate ng compound ng mga nakahilarang bahay, narinig ko ang pagharurot ng papalayong sasakyan ko. Ilang beses akong kumatok sa gate pero walang nagbubukas. Ilang sandali pa'y bumukas ang isa sa mga nakahilarang pintuan. Nakangiting babae na sa tingin ko ay kasing edad lang ni Sofia. Nanlalaki ang mata nang makita ako. Hindi ko siya kilala pero tingin ko'y kilala niya ako sa nakikita kong pagkagulat sa kanyang muka. Hello, good evening. Do you know where Sofia's house is? Dito kasi yung address na nakasulat sa papel pero 5 pintuan na nakikita ko. Sir Thunder, hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Isay. Isay Rivera. Ang magandang BFF ng nobyo mong si Sofia Ramos. Ako naman ang nagulantang sa kanyang tinuran. Ang lakas ng kabog ng puso ko nang malaman ko na nobya ko si Sofia noon. Kaya pala parang kilalang kilala ko siya. Bakit sa dami na makakalimutan na yung nobya ko pa? Pagkainisang nararamdaman ko na hindi ko maalala na nobya ko si Sofia. Napapakamot ako sa batok ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa babaeng kaharap ko ngayon na hindi ko rin kilala. Napasingap ako nang bumukas ang pintuan sa kaliwa at bumungad si Sofia na namumugto ang mata. Nang makita ako katulad ng babaeng nasa harapan ko, pagkagulat din na nakarehistro sa kanyang magandang mukha. Anong ginagawa mo dito? Singhal ni Sofia na ikinangiti ko lang. Wala ka pa rin pinagbago, Sir Thunder. Ganyan na ganyan ka din noon. Hindi ka naapektuhan sa pagsusungit ng babaeng tigre. Sumakit ang ulo ko ng isang eksena na naman ang pumasok sa isip ko. Love, kahit babaeng tigre ka, mahal na mahal pa rin kita. Pangako, hindi kita iwanan. Kahit paulit-ulit mo akong itaboy. Ang drama mo kutong lupa. Pangako, hindi mo ako iwanan. Tumindi ang sakit ng ulo ko. Nagdidilim ang paningin ko. Agad akong humawak sa gate. Ipinikit ko ang mata ko sa pagtindi ng sakit ng ulo ko. Thunder! Sofia's soft and sweet voice ang narinig ko. Inilagay niya isang braso ko sa balikat niya at naramdaman ko ang braso ni Sofia sa bewang ko. Kaya mo bang maglakad?
Sambit ni Sofia sa pagak na boses na mukha talagang kagagaling lang sa pag-iyak. Pilit kong iminulat ang mata ko para masilayan ko maganda niyang mukha kahit mugto ang mata niya. Tumango ako sa kanya. Inalalayan niya ako makapasok sa apartment niya. Tinulungan si Sofia ng kaibigan niya na maipasok ako sa loob. Thank you, I uttered. Pinaupo ako ni Sofia sa sofa. Sumandal ako at muling pumikit. Medyo nawawala na ang sakit ng ulo ko. Sir Thunder, BFF, maiwan ko na kayo para makapagsolo kayong dalawa. Narinig kong sambit ng kaibigan ni Sofia. Hindi ko makita ang mukha ni Sofia dahil nakapikit ako. Hindi siya sumagot sa kaibigan niya. Narinig ko na lang ang pagsara ng pintuan. Thunder, inuwin mo na muna itong gamot sa sakit ng ulo para maibsan ng konti ang pananakit ng ulo mo. Sambit ni Sofia sa malamyas niyang tinig na nagdudulot ng kiliti sa kaloob-looban ko. Agad kong iminulat ang mata ko. Nakatayo si Sofia sa harapan ko at hawak niya isang baso sa isang kamay niya at isang maliit na puting tabletas sa isa niya pang kamay. Yumuko ng konti si Sofia at inabot sa akin ang gamot at tubig. Agad kong ininom ang gamot at tubig. Salamat, Sofia. Nabagabag ang kalooban ko nang mapagmasdan ko ang mata niyang namumugto. Inilapag ko ang baso sa coffee table. Agad kong hinila si Sofia paupo sa kandungan ko. Nang igala ko ang paningin ko sa apartment niya, sobrang familiar ang bawat sulok nito sa akin. Nang naglulumikot si Sofia sa kandungan ko, napalunok ako nang matamaan niya ang kahabaan ko na sa loob ng 5 taon ay walang buhay. Ngayon ay buhay na buhay sa pagkakaupo ni Sofia. Biglang nawala ang sakit ng ulo ko. Napalitan ng pag-iinit ng katawan. Sofia, please don't move. Let me hug you. Pagsusumamo ko. Mas sinigpitan ko ang yakap sa kanya dahil tuwing gagalaw si Sofia, the monster between my legs is so anxious to get out of my pants. Kakaibang init ang pumupuno sa buong katawan ko nang maramdaman ko ang init ng katawan niya. Walang sino man sa amin ang nagsasalita. Ramdam ko na katulad ko ay nagiinit din si Sofia. Manya ka talaga. Huwag mong itusok yung ano mo sa puwetan ko. Hindi ko napigilan ang pag-alpas ng malakas kong tawa sa sinambit ni Sofia. Gagawin ko ang lahat para muling manumbalik ang alaala ko, Sofia. Sigaw ng isip ko. Sa loob ng 5 taon na nasa Italy ako, hindi ako nakaramdam ng ganitong klaseng kasiyahan at kakaibang init ng katawan. I feel I'm finally home. Sofia's POV. Umalis ako sa kandungan ni Thunder dahil nilulukob ng init ang katawan ko sa pagkakadikit ko sa kanya. Marupok ako pagdating kay Thunder. Alam kong ipapaubaya ko ang sarili ko once tatangkain ni Thunder na ang kinina ko. Hanggang ngayon nag-aapoy pa rin ang katawan ko. Iba talagang epekto ni Thunder sa akin. Nagiging mahina ako pagdating sa kanya. Bakit kasi kailangan niyo pang pumunta dito? Bulong ko habang naglalakad ako patungo sa kusina. Simula nang dumating ako kanina, walang tigil ang pag-iyak ko. Hindi ko akalain na pupuntahan niya ako. Nang tumawag si Thunder kanina, lalo ako napaiyak nang marinig ko ang boses niya. 5 taon ko siyang hinintay kaya napakasakit na hindi niya ako kilala at hindi ko siya mayakap katulad noon. Nagpapasalamat ako na buhay si Thunder kahit hindi niya ako kilala. Nang marating ko ang kusina, agad ako nagsali ng tubig sa baso. Pakiramdam ko nanunuyo ang lalamunan ko. Muli ako nagsali ng tubig nang masaid ko ang unang baso ng tubig. Medyo humupa ang nag-aapoy kong katawan. Nabitawan ko ang baso nang mayumakap sa likuran ko. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko tumigil ang paghinga ko. Just let me hug you, Sofia. Nawawala ang sakit ng ulo ko tuwing malapit ka at tuwing yakap kita. Just relax, love. I can feel your body tense. Hindi ako makapagsalita. His husky voice brought a warm and soft feeling in my chest. Kahit may amnesia sa Thunder at hindi niya ako naaalala, alam kong nararamdaman niya ako sa puso niya. Na magsimula ang paghalik niya sa balikat ko ay muling nag-aapoy ang katawan ko. Paano ko pipigilan sa Thunder kung gusto ko mga ginagawa niya ngayon? Sigaw ng isip ko. Mula noon hanggang ngayon, mabilis ako nadadala sa mga paglalambing ni Thunder. Ang sarap sa pakiramdam na muling makulong sa bisig niya. Pinaharap niya ako at agad na inangkin ang labi ko. Ang halik ni Thunder na may panggigigil at sabik na sabik. Agad kong tinugon ang halik niya. Mga tunog ng labi namin ang maririnig sa buong kusina. We're gasping for air na maghiwalay ang labi namin. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Napayuko ako. Walang naaalala sa Thunder at may kasintahan na ito kaya pakiramdam ko ay nagkakasala ako. Kailangan ko ito itigil.
Sigaw na isip ko pero iba ang sinasabi ng puso ko. Siguro hahayaan ko muna ang sarili ko na makasama ko siya ngayong gabi. Hahayaan kong muling makulong sa bisig niya na matagal ko nang pinananabikan. Hahayaan ko muna ang sarili ko na makapiling sa Thunder ngayong gabi. Hindi ko muna iisipin ang babaeng kulang sa nutrisyon. Napangiti ako sa huling naisip ko. Nangiangat niya Thunder ang mukha ko'y huling-huli niya ang pangiti ko. Bigla nag-init ang mukha ko. Pakiramdam ko'y pulang-pula na ang mukha ko. Why are you blushing? What are you thinking? Malambing na sambit ni Thunder. Wala. Singhal ko sa kanya. Hindi pa ako nababaliw na sabihin sa kanya na tinatawag ko ng kung ano-ano ang nobya niya. Totoo naman na mukhang kulang ito sa nutrisyon dahil sa kapayatan. Tuwing naiinis ako sa nobya ni Thunder kung ano-ano itinatawag ko sa kanya. Tinulak ko sa Thunder para makaalis ako sa harapan niya. Tumalikod ako sa kanya at mabilis ang mga hakbang ko patungo sa silid ko. Narinig ko ang halakak ni Thunder kaya nilingon ko siya at sinamaan ang tingin. Huminto ako at nakapamewang na hinarap siya. Ano nakakatawa? Sigaw ko sa kanya. You're still beautiful kahit galit ka. Sambit niya Thunder. He licked his lower lip habang hinahagod ng tingin ang katawan ko. Manya ka talaga, kutong lupa. Umuwi ka na nga. Tumahimik si Thunder at napahawak sa ulo niya na ikinabahala ko ng husto. Baka sumasakit na naman ang ulo niya. Sa isip ko, pumikit si Thunder habang hawak ang ulo niya. Inalang hakbang ko lang ang pagitan namin. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Agad na yumakap si Thunder sa akin. Ang higpit ng yakap niya. Masakit na naman bang ulo mo? Kumain ka na ba? Gusto mo ipagluto kita? Malambing kong sambit. Hinaplos-saplos ko ang likuran niya. Napasingap ako nang maramdaman ang init ng hininga niya sa leeg ko. Napamang ako nang marinig ko ang pagtawa niya. Agad akong tumingala sa kanya. Sa pagtingala ko, sinalubong ni Thunder ang labi ko ng isang mabilis na halik at agad siyang umiti sa akin. May amnesia ba talagang kutong lupa na to? Sigaw ng isip ko at napatulala ako sa matamis niyang ngiti. Elf, close your mouth. Baka pasukan ng langaw. Gupong-gupo ka na naman sa akin, Sophie Ramos. Agad kong itinikom ang bibig ko at hinampas ko ang braso niya. Ouch! Panakit ka pala, Sofia. Sunubukan kong makawala sa pagkakayakap niya pero dahil sadyang malakas sa Thunder, kaya hindi ako makaalis. Mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakapulupot ng mga braso niya sa bewang ko kaya kahit na anong subo ko, hindi ako makawala sa mga yakap niya. Ano ba kutong lupa? Bitawan mo nga ako! Ayoko nga. Sabihin mo munang gwapo ako. Nangaasar talaga ang kutong lupa. Gusto kong mangiti sa gusto niyang sabihin ko. Tinitigan ko siya ng mariin at hindi ako nagsalita. Agad niya akong binitawan. Sinubukan kong gawin ang ginagawa ko sa kanya noon na pag sobrang naasar na ako sa kanya, mariin ko siyang tinititigan at hindi ako nagsasalita. Kahit may amnesia sa Thunder, wala pa rin pinagbago ang mga kinagawian niya noon pag magkasama kami. Pag alam niya galit ako, tatahimik na siya at titigilan na ang pang-aasar sa akin. Bakit silo ako nakakaramdam ng takot? Ang mga tingin mo'y tumatagos sa kaloob-looban ko. Ang mga tingin mo'y nagpapalakas ng tibok ng puso ko. Malakas na tawa ko ang pumuno sa buong kusina. Natigil ako sa pagtawa nang sakupin ni Thunder ang labi ko. Dahil nakaawang ang bibig ko'y mabilis na napalalim ni Thunder ang paghalik niya sa akin. Ilang sandali pa'y tinutugon ko na ang halik niya at naglulumikot na ang kamay ni Thunder sa katawan ko. Mommy! Agad ako nagmulat ng mata. So sobrang sarap ng paghalik ni Thunder na ipikit ko ang mata ko. Parang narinig ko ang boss ni Tyrone. Kailangan ko labanan ng init na pumupuno sa katawan ko dahil sa mga halik at haplos ni Thunder. Hinawakan ko ang kamay ni Thunder nang tangkain niyang ipasok sa loob ng shorts ko. Nang marinig ko ang boss ng anak ko'y parang bumalik sa akin ang realidad na hindi mabubuo ang pamilya namin dahil hindi ako kilala ni Thunder at may bago ng babae sa buhay niya. Lumayo ng konti sa Thunder sa akin. Mariin niya akong tinitigan. I'm so sorry, Sophia. Nagulantang ang buong sistema ko sa sorry niya. Noon lagi niyang sinasabi na hindi siya magsusorry sa mga paghalik niya sa akin dahil gustong-gusto niya ito. Ibig ba sabihin nagbago na talaga ang damdamin niya para sa akin? Dahil ba sa nobya niya kaya nakokonsensya siya na nakikipaghalikan siya sa akin habang wala ang babaeng garapata sa tabi niya? Parang pinipiga ang puso ko. Masakit. Sobrang sakit. Akala ko kanina hindi nakakalimot ang puso niya pero mali pala ako. Agad akong tumalikod para hindi makita ni Thunder ang pagpatak ng luha ko. Malalaki ang hakbang na ginawa ko patungo sa silid ko. Hindi ko na nilingon sa Thunder dahil nagtuloy-tuloy ng buhos ng luha ko.
Binuksan ko agad ang silid ko at pagkapasok ko'y agad kong inilak ang pintuan. Naupo ako sa sahig, niyakap ko ang tuhod ko. Ipinatong ko ang baba ko sa tuhod ko at umiyak ako ng umiyak. Mga pagluha ko na hindi niya maririnig. Pilit kong hindi makalikha ng ingay sa pag-iyak ko. Parang tinutusok-tusok ng libu-libong karayom ang puso ko. Bakit ganito kasakit? Wala na bang katapusan ng pagluha ko dahil sa kutong lupang iyon? Nang mahimas-himasan ako'y agad akong tumayo. Hindi ako pwedeng maging mahina para kay Tyrone. Kailangan ko na ibalik ang babaeng tigre na matapang at walang inuurungan. Ang dating ako na walang pakialam sa mga lalaki. Sigaw ng isip ko. Thunder's POV. 3 araw na nakaraan, simula nang manggaling ako sa bahay ni Sofia. Alam kong naging mapangahas ako sa makailang beses kong paghalik at paghaplos sa kanya. Hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Nang mahalikan ko si Sofia, kakaibang pakiramdam ang sumakop sa katawan ko. Sabik na sabik ako sa kanya. Ang init ng katawan ni Sofia na pamilyar sa akin. Ang init na nagmumula sa kanya ay nakababaliw. Sa bawat pagdampi ng palad ko sa katawan niya ay parang sinisilabahan ang katawan ko. I feel good when I'm near her. I feel the familiar sensation in my body every time I touch her. Kahit na walang alaala ko pero ang puso ko ay hindi ka nakalimutan, Sofia. Babaeng tigre ko. Sigaw ng isip ko. Just thinking about her, my heart is racing and there is a soft, glowing feeling in my body. I can't stop smiling remembering her beautiful smile at ang mga pagsusungit niya sa akin noon. Sir, ayos lang po ba kayo? Naghihintay na po sila sa inyo sa conference room. Sa lalim ng pag-iisip ko kay Sophie, nakalimutan kong nasa harap ko ang assistant kong si Luis. Nang iigot ko ang swivel chair ko pagharap ko sa kanya, nakatayo si Luis sa harap ng mesa ko at makikita ang pag-aalala sa mukha niya. Some of my employees are aware that I have amnesia. I'm okay, Luis. Natawagan mo na ba si Sofia Ramos for her interview? Yes, sir. But she always says no. I think she's not interested in working here. Call her again. Offer her big so she cannot say no. Singhal ko ni kinagulat ni Luis. Okay, sir. You may leave. May pagmamadali na lumabas si Luis. Sa kauna-unahang pagkakataon na sigawan ko siya. Wala na akong pakialam. Sofia can't say no. Just going to work here. Kung kailangan kong gawa ng paraan na mawala ang trabaho niya para wala siyang pagpipilian, kundi ang magtrabaho sa kumpanya ko. Agad kong dinampot ang telepono ko at dinayal ang number ng CEO ng St. Bernadette kung saan nagtatrabaho si Sofia. Alam kong hindi makakatanggi ang CEO sa akin dahil may malaki akong share sa ospital. Napangiti ako nang pumayag agad itong tanggalin si Sofia sa trabaho kahit puro papuri ito kay Sofia. Sinasabi nitong si Sofia ang pinakamahusay ni nurse at masipag sa trabaho. Nang sabihin kong ipo-pull out ko ang share ko pag hindi niya ginawa ang gusto ko, agad itong pumayag. You're going to work for me, love. Alam kong malaking pagkukulang ko sa iyo at ang mawala ka sa isipan ko ay isang napakalaking kasalanan na para sa akin kahit hindi ko ito ginusto. Gagawin ko ang lahat para mapunan ng mga panahon na wala ko sa tabi mo at tutuparin ko ang mga pangako ko noon. Hindi alam ni Sofia nang iniwanan niya ako sa sala. Lahat ng alaala ko tungkol sa kanya ay nagbalik. Kung kailangan ko magpanggap na may amnesia pa ako para muling makalapit sa kanya, gagawin ko. I'll do everything to win her back. I miss you so much, love. Hindi na ako muling lalayo sa iyo, pangako. Tutuparin ko na lahat ng pangako ko sa iyo noon. Ang babaeng tigre ko. Miss na kita. Nang pumasok si Sofia ng gabing iyon sa kanyang silid, ay nagbalik lahat sa akin. My head! Sofia, help me! Hindi ko alam kung naririnig niya ako dahil sa tindi ng pagsakit ng ulo ko. Hindi ko kayang sumigaw. Masakit na parang sasabog na ang ulo ko. Nagdilim ang paningin ko. Sofia! Kuton lupa, gusto mo ba talagang makilala ang mga magulang ko? Oo, love. Haharapin ko sila at gusto ko silang makilala. I love you so much, Sofia Ramos. Hindi ako lalayo sa'yo. Aangkinin kita hanggang sa hindi ka na makalakad. Nang magbalik lahat sa akin, ilang beses kong tinangka nakatukoy ng pintuan ni Sofia para sabihin na nagbalik ng alaala ko. Hindi ko alam kung tatanggapin niya agad ako. Kaya napagdesisyonan ko munang huwag sabihin kay Sofia. Kailangan ko munang ibalik ang mga ngiti niya. Kung kailangan suyuin ko siyang muli, gagawin ko. Magsisimula ako mula sa umpisa. Katulad noon na hindi ako tumigil sa pagsunod-sunod sa kanya.
Hindi pa alam ni Sofia ang tunay kong pagkatao kaya yun din ang isa sa kinatatakutan ko. At gusto ko ring marinig mula sa kanya na mahal niya ako. Nararamdaman kong mahal niya ako noon pa man kahit hindi niya pa sinasabi. 5 taon na ang nasayang kaya hindi ako papayag na makawala pa siya sa akin. At hindi ako papayag na may umaligid sa kanya. Kaya kailangan pumayag si Sofia na dito magtrabaho para mabantayan ko siya at masimulan ko na ang pagpapaamo sa babaeng tigre ko. Love, hindi ka na makakawala pa sa akin. Pagkatok sa may pintuan na nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Come in. Agad ako napasimangot ng mukha ni Divine ang sumungaw sa pagbukas ng pintuan. Matamis ang ngiti nito. Animoy isa itong maamon tupa kung makangiti. Parang walang namagitan sa aming hidwaan ng nagdaang araw. I feel a strange feeling. Pakiramdam na may masama siyang binabalak. I need to end this. Sigaw ng isip ko. Kailangan mawala sa buhay ko si Divine bago ko simulan ang pagpapaamo ko kay Sofia. Ayokong nandahil kay Divine layuan ako ni Sofia. Yun ang hindi ko papayagan, lalo pat hindi pa alam ni Sofia na bumalik na ang alaala ko. What do you want? I'm busy, Divine. Gusto lang kitang makita, babe. You better go back to Italy, Divine. No! Hindi ako babalik sa Italy nang hindi kita kasama. Naging mabalasik ang anyo ni Divine. Nawala ang maamong mukha at naging masama ang tingin na ipinupukol sa akin. Lumabas na naman ang tunay niyang kulay. Mapagpanggap sa Divine kaya kung hindi mo siya kilala ng personal, madadala ka sa mga pag-arte niya. You're insane, Divine. Alam mo hindi yan mangyayari. Hindi na ako babalik ng Italy. Dito ang buhay ko. Insane? Yan ang tingin mo sa akin? Kung hindi ka lang mapapasakan, Thunder, hindi ka din mapupunta kay Sofia Ramos. Huwag mong gaglawin, Sofia. Dahil hindi ako mangingiming kitlin ng buhay mo. Get out in my office! Malakas kong sigaw. Isang nakakalokong tawang namutawi kay Divine. Akala mo ba, Thunder, madali mo ako mabubura sa buhay mo? Hi, babe. Nasa tabi-tabi lang ako. Nagmamasad sa'yo. Nagmarcha si Divine palabas ng opisina ko na humahalakhak. Don't crazy! I muttered. Agad kong tinawagan si Cameron para alamin ang lahat ng tungkol kay Divine Milano. Simula na magbalik ang alaala ko sa Italy, hindi ko naisipan na paimbestigahan si Divine. I need to find out who is Divine Milano. Cameron, as soon as possible. And please, maglagay ka ng mga tao na magbabantay kay Sofia Ramos. Pabantayan mo siya 24 hours. Pagkababa ko ng tawag kay Cameron, sinuntok ko ang mesa ko. Paanong nalaman ni Divine ang tungkol kay Sofia? Malaking katanungan sa isip ko. Hindi ko papayag na mahawakan ng kahit na sino ang dulo ng daliri ni Sofia. Ngayon pa na nagbalik na ang alaala ko. Sofia's POV. Makailang beses kong pinag-isipan ang mga plano ko para kay Tyrone. Alam ko hindi magandang ilihim ko kay Thunder si Tyrone pero sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Thunder, mas mabuting hindi niya muna malaman na may anak kami. Natatakot din akong kunin niya sa akin si Tyrone. Sa yaman at kapangyarihan ni Thunder, madali lang sa kanya na makuha ang anumang gustuhin niya. Hindi ko kakayanin na malayo sa anak ko kaya malaking desisyon ang gagawin ko para maging lihim muna ang existence ni Tyrone. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Sofia? Ayoko lang na matulad si Tyrone kay Jude na matagal na hindi nakilala ang ama niya. 5 taon nang walang ama, si Tyrone. Hanggang kailan mo patatagalin na hindi magkakilala ang mag-ama? Ate Ali, alam kong darating ang panahon na magkikita ang mag-ama ko. Pero please, ate, hindi mo na sa ngayon. Hindi ako kilala ni Thunder. Paano pag nalaman niyang anak niya si Tyrone at kunin sa akin? Hindi ko kakayanin na malayo sa anak ko, Ate Ali. Pumayag ka na, please. Na tumira muna si Tyrone at Tita Annalisa dito. Simula na magpunta si Thunder sa apartment ko. Takot na ang nararamdaman ko na maaring maulit ang pagpunta niya at makita niya si Tyrone. Hindi ko naman ipagdadamot si Tyrone kay Thunder pero hindi pa sa ngayon. Hihintayin ko munang maging maayos sa pagitan namin ni Thunder. Simula ng gabing ipinangako ko na hindi na ako luluha, nabuo din ang desisyon kong ilihim muna kay Thunder ang tungkol kay Tyrone. Kung yan talagang pasya mo, Sofia, wala na ako magagawa. Sana lang huwag mong masyadong patagalin. 5 taon na sa Tyrone. Kailangan ng ama ng pamangkin ko. Hindi ako sino-sino tinatawag niyan, Daddy. Ako na bahala kay Tyrone at Tita Annalisa. Ayusin mo lang ang dapat mong ayusin, Sofia. Mula noon hanggang ngayon, si Ate Ali ang takbuhan ko at ang kakampi ko. Kay ate agad ako tumatakbo pag may problema ako. Ate, kausapin mo rin si Kuya Justin na huwag sabihin kay Thunder ang tungkol kay Tyrone. Alam ko matalik sila magkaibigan pero please,
Sana'y hayaan ni Kuya Justin na ako ang magsabi kay Thunder ng tungkol kay Tyrone. Ako na bahala, Sofia. Subukan lang ni Justin na magdagdal. Hindi ko siya kakausapin. Hindi ko napigilan ang mapangiti nang kumindat pa si Ate Alice sa akin. Alam kong pag sinabi niya kay Kuya Justin na huwag sabihin, susundin agad ni Kuya dahil takot lang ni Kuya Justin na hindi kausapin ni Ate. Mommy, I like Tita Alessa's house. Ang ganda at ang laki. Ang dami ding toys ng mga pinsan ko. Bigla akong nakaramdam ng awa sa anak ko dahil kung malalaman ni Thunder na anak niya si Tyrone, paniguradong spoiled si Tyrone kay Thunder. Nakapaglaro ka ba sa mga pinsan mo? Pawis na pawis ka na. Ang bilis mo nang tumakbo, my baby. Opo, Mommy. Naglaro kami sa malaking playroom. Mommy, big boy na ako. Hindi na ako baby. Binuhat ko sa Tyrone at pinaupo sa kandungan ko. Ang laki na talaga ng anak ko. Habang lumalaki si Tyrone lalong nagiging resemblance ni Thunder.